Naku po, kapapasok pa lang. Kakaiba, napakainit na balita. Sara Sayad Lustay, hindi ho nakatiis, magre-resign sa pwesto. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Matindi ho ito. Mga kaibigan, kasabay ho ng paglipad niya, nagtago sa ibang country, tumakas na. Kapapasok pa lang ho, nabalita naman, latest update kay Sara Sayad Lustay. Mantakin nyo, mag-resign pala ito sa pwesto. Kaibigan, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Alam nyo ho, itong si Sara Sayad, marami yun itong plan A, plan B, plan C. Di ba sabi niya, mayroon siyang plan A, plan B, plan C. O ano yung plan A niya? Ang plan A niya ay magpaalam sa gobyerno. Kunwari ay magbabakasyon, subalit siya pala ay tatakas na. Dalang maraming pera ng taong bayan. Ano po yung plan B naman? Ang kanyang plan B, kapag matibay ang ebidensya laban sa kanya, ay magre-resign siya para hindi ma-impeach, para hindi mapatalsik, para hindi ma-disqualified tumakbo bilang presidente. Ay nakita ho naman nyo, napakatibay ng ebidensya kay Sara Sayad. Kaya datapwat sa puntong ito ang mainit pong balita dahil sa matibay ang ebidensya, para hindi siya mapatalsik sa pwesto, ma-disqualified habang buhay na posisyon sa gobyerno, lalo tigit para makatakbo siya bilang presidente ng asosasyon ng tricycle batuda. Presidente ng mga magnanakaw ng pera ng taong bayan, yung ba ang tatakbuhan niya? Para makatakbo siya at matuloy, siyempre kailangan mag-resign. Kaya pala lumabas po ito, mga kaibigan. Ito, ibabahagi ko po sa inyo ang katibayan, mga mahal kong taga-subaybay. Babasahin ko po, at huwag niyo pong kaligtaan, panoorin kapag mayroon po kayong pagkakataon para sa lubos ninyo pong pangunawa. Eto, buwan sa Pilipinas Today, nandyan ho, naka-plus sa screen. Babasahin ko. Para sa veteran litigation lawyer na si Attorney Lorna Tapunan, napakalakas ng mga ebidensyang inilatag sa impeachment. Sa hearing ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, kaya hindi umano imposibleng magbitiw ito sa pwesto. Maliwanag mga kaibigan, nandiyan po, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Biglang magbibitaw sa pwesto si Sara Sayad ng dahil sa bigat ng ebidensya. Nandiyan ho, nakasaad, naka-plus sa screen. Gayunman, magpapatuloy pa rin umano ang impeachment proceeding dahil may isa pang parusang kaakibat ang kaso, ang panghabang buhay na disqualification sa paggawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Matindi ho. Ituloy po natin para lubos nating maunawaan. Pagkatapos po nito ay magbibigay po tayo ng anumang full commentary. Ito po, kahit mag-resign siya, tuloy ang impeachment dahil may second penalty disqualification. Sinabi ni Kapunan nang humarap sa Saturday News Forum sa Quezon City ngayong Sabado, Mayo 2. Ito pa, mga kaibigan, kabilang sa mga pangunahing ebidensyang inilapag sa pagdinig ang natuklasan ng anti-money laundering. Sana
AMLAC na 6.77 billion halaga ng bank transaction ni BP Sara at asawang si Attorney Mans Carpio na hindi tumugma sa mga detalye ng kanilang statement of asset, liabilities, and net worth asset. SALN pala. Nabunyag din ang 400 million mula sa nabunyag na ang 488 million mula sa confidential funds ng Vice Presidente na na-issue ng notice of disallowance at ipinasa sa uli ng Commission on Audit CUA at ang video evidence na authenticated mismo ng National Bureau of Investigation na may kinausap si BP Sara upang ipapatay sina President Bongbong Marcos at Presidente Marcos at dating House Speaker Romualdez. Nandiyan ho, naka-flash sa screen mga kaibigan. BP Sara mag-resign, kaya impeachment matutuloy pa rin. Nandiyan po ang larawan ni Atty. Kapunan at siyempre itong larawan ni Sara Sayad Lustay Duterte. Mga kaibigan, muli ho, lilinawin natin, disclaimer, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Nandiyan po ang resibo. Datapuat sa puntong ito, nasabi natin na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay posibleng mag-resign ayon ho kay Atty. Kapunan ng dahil sa lakas at bigat ng ebidensya. Subalit kahit mag-resign pa din siya, ay pwedeng ituloy ang paglilitis at kaso sa kanya at mayroon pang second disqualification. Alam kaya ito ni Sara Sayad Lustay na mayroon na kahit siya ay mag-resign ay tuloy ang hearing at pwede pa rin siyang ma-disqualified habang buhay na humawak ng pwesto sa gobyerno. Kaya wala na po itong lusot. Mga mahal kong taga-subaybay, pwede ho. Sang-ayon mo ako dito dahil Atty. Kapunan, dahil batayo sa galawan nitong si Sara Sayad Lustay, nataranta na ho ito hindi na wala mang gagawin. Mayroon ng balita, ba't kinukumpirma ko pa ho ito kung totoong balita na ito, nakalat ho sa social media yung mga pagkakatiwalaan nating mga kasamaang vlogger ay tinapik na rin ho na itong si Sara Sayad ay nanghagis ng laptop. Totoo kaya yon sa kanyang abogado dahil hindi na siya kayang ipagtanggol. Nataranta na nga ho kasi sa bigat ng ebidensya. But bueno, bibigyan po natin ng pagtatalakayan kung totoo nga at kung sino ang hinagis ng laptop dito. Dahil ang sabi nga doon sa mga nagtalakay dito, tinapik tungkol sa paghagis ng laptop ay mabigat ng ebidensya labang kay Sara Sayad ay nagalit sa abogado dahil hindi na kayang ipagtanggol si Sara Sayad. Bibigyan po natin ng linaw yan. Maliwanag po dito mga kaibigan ay posible kahit nasa ibang country ho ito at nagtatago ay pwede ho itong magdeklara ng pag-resign. Nasa sa kanya po yan. Kahit abangan po natin dahil hindi po natin hawak ang kaisipan nito. Ito po ay pabago-bago ang isip lagi, lalo't may sayad ho, nako, pabago-bago ang isip po nito. So abangan po natin mga kaibigan kung ito ay mag-resign kapag actual na ika nga po nandiyan na sa paglilitis sa Senado ang impeachment laban po sa kanya. Kasi ayaw niyong mapahiya di ba? Siguro pag nilitis ka ay pahiya ka sa buong mundo. Nililitis ka sa pagnanakaw ng pera ng tambayan at marami pang iba. Kung gusto niya ang tahimik na buhay, kahit litisin siya, ay pwede siya mag-resign. Nasa sa kanya po yun. Kaya tabangan po natin mga kaibigan. So, nasa ibang bansa po siya, na siya daw ay marami nagbibigay ng anumang public opinion na tumakas, nagtago na, at syempre kahit siya ay nagtatago, pwede siya mag-resign. Mga kaibigan, yan po ang kabang-abang. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.